What's up, guys? Guys, itutuloy natin guys yung hindi natin natapos na series ang Code of Ethics kasi para maintindihan ng mga taong nag-a-apply ng security guard at yung nagjo-duty ng security guard. Kasi ito po yung gabay natin. Ito yung tinatawag na dapat malaman natin para hindi tayo maloko, gumalaw ng hindi tama sa yung kontra ng rulings sa government kasi hindi natin alam ang ibig sabihin ng mga general orders, code of conduct, code of ethics. Kaya pag-usapan natin ngayon guys ang code of ethics numbers 6, 7, saka 8. Ituloy natin to kasi mayroon na tayong nagawa na video yung 1 to 5. Tingnan na lang ninyo sa mga video natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay guys, pag-uusapan natin ang Code of Ethics number 6, 7, saka 8. Kasi ginagawa natin series to, isa-isa natin pinapaliwanag para maintindihan ng tama at ma-explain nyo kung kayo ay tanungin sa mga interview. Pero bago ang lahat guys, baka may mga bagong dalaw sa channel natin at magugulat na hindi mukhang officer o security guard ang nasa harap. Kasi nga guys, ako po ay isa ng retired. Retired na po ako ng pag-duty ng security officer, security guard. At itong mga binabahagi ko sa inyo guys, ay ito yung mga kaalaman natin na nung nag-duty pa tayo, sinishare natin sa inyo para at least hindi tayo maligaw sa mga landas natin at may gabay tayo habang nag-duty. So kung kayo po guys ay nag-a-apply ng security guard o gusto nyo nang magkaroon ng advanced learning o info regarding trabaho ng security guard, dalawin nyo po yung channel na yan. At pag nandyan na kayo guys, pindutin nyo po yung playlist. Ayan na playlist. Pag napindot nyo yung playlist, ito po yung lalabas. Ayan. Mayroon tayong security guard matters dyan. Nandyan ho lahat ng video natin na gusto nyo malaman. Nandyan din yung mga nauna nating video regarding sa Code of Ethics. At marami tayong mga video dyan guys na pwede rin yung dalawin at mapanood. Informative yung iba dyan. At para rin makakilala nyo kung sino yung nagsasalita sa harap nyo guys. Ang pakiusap ko lang guys, kung may mga masalubong kayong patalastas ay mapanood nyo para naman ma-rewards nyo ako kahit papaano. Huwag kayong mag-alala, wala pa akong sildo sa YouTube kasi hindi ko nakukuha yung tinatawag na yung minutes ng watching kasi nga kung mapapansin nyo, hindi po marami ang nanonood sa mga video ko. So hindi naman yan ang importante nakapagbigay tayo ng impormasyon para sa mga bagong security guard at nag-a-apply pa. So ano nga ba itong Code of Ethics na pag-uusapan natin? Ito yung mga rulings ng security guard, dito natin binabase ang trabaho natin. Dito ka magkaroon ng kaalaman, bawal pala yan. Ay, ito pa rin dapat. Tulad ng general orders, isa yan. Casual yan na kailangan alam mo, ikang gwardya. Kung hindi mo alam yan, ay nako, talagang medyo kapa-kapa tayo at nasasadlak ka sa medyo hindi magandang sitwasyon. Code of conduct, ganun din. At itong Code of Ethics. Okay? So, nagawa na natin yung 1 to 5. Ituloy natin yung number 6 na to. Okay? So, ano ba yung number 6 ng Code of Ethics na to? He and she, babae lalaki ang gwardiya, di ba? Carry out his assigned duties as required by law to best of his ability and shall safeguard life and property of the establishment he is assigned to protect. Okay guys. So, pabalik-balik na yan guys. Binabanggit na yan sa Code of Conduct, binanggit ulit sa Code of Ethics na pag nag-duty tayo, hindi tayo pwedeng tumayo lang doon sa tabi o sa establishment na ginudutyan natin na wala kang kaukulang dokumento. Wala kang kaukulang dokumento na ikaw ay katunayan na assign ka sa isang establishment. Di ba? So, ano ba itong mga dokumento na ito na dapat mong bibit-bitin para pag nag-duty ka?
Di ba? Una-una, siyempre yung lisensya mo. Kaya yung mga security guard dyan na nagkaroon na, wala akong license ng security guard, pina-duty ka, koy daw ka, sir. Koy daw ka. Kasi hindi yan tinatawag na, ayan o, ang liwanag ba? As required by law. So, wala kang lisensya, nag-duty ka, nasa sayo yun. Sumabak ka, di harapin mo kung ano magiging problema mo pagdating ng araw. Di ba? Okay. So, ano po yung iba? DDO. Galing ka sa agency, may dala kang details duty orders. Duty details orders, DDO. Yan ang katunayan na ang agency mo, inalaw ka mag-duty doon sa akon, inassign ka nila. Dapat dala-dala mo yan. No? Hindi pwedeng, tulad na ako nung bago pa ako gwardiya at bata pa ako, hindi ko kasi alam ano yung DDO. Basta binigyan lang ako ng, ito yung DDO mo. Di ba? So, hindi ko alam na, yun pala, importante pala yun. Pag nag-duty ka, basta ko na lang nilagay sa kahit saan dyan. Buti na lang, wala din nag-inspection sa akin ng panahon na yun. Pero kung mag-inspection yan, sigurado, may paglalagyan ka. Kung may mga susya o kaya pulis na, lalo na kung medyo may mga sitwasyon na alanganin ka, hahanapan ka ngayon ng papilis mo. At yung mga tinatawag na lisensya ng baril habang nag-duty ka. Baka bit-bit ka ng bit-bit ng baril dyan at hindi mo inalam kung may lisensya ba yung bit-bit mong baril. Ba? Kailangan alam mo yun. At saka yung siyempre yung mga ID mo. Okay? So yan ang dapat bit-bitin. Kaya nakalagay to best of his ability. Di ba? And shall safeguard. Hindi yung sabon. Safeguard, ibig sabihin, ikaw yung mag-provide ng safety nung buhay at property ng establishment kung saan ka na-assign. Okay guys? Naintindihan nyo na number 6 guys? Ha? Hindi tayo hinire ng agency at ng kumpanya para tumayo lang. Tapos pag may nagsigawang mga nag-aaway dyan, ikaw unang tumili. Tumawag ka ng guard! Diba? Tumawag ka ng guard. Ikaw yung guard dyan, ikaw ang nagtitili doon. So, protector tayo, guys. So, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng tumayo lang doon at nauna ka pang tumakbo at sumuksok doon sa tabi, nauna yung ulo mo ang sinuksok, nilabas mo yung pit mo kasi matakot ka sa sitwasyon. So, handa ka mo pumortekta sa establishment na saan ka na-sign. Kaya nga, may mga video ko na tinatawag na self-defense. Mga self-defense. Kasama yan. So, kailangan, alam nyo na guys, number 6, alam nyo na paliwanag yan, kung paano kayo magpaliwanag at maintindihan yan. Kasi pagka tinatanong din sa interview to, kadalasan tinatanong to sa mga security officer. Pero kung kayo security guard na regular at tinanong kayo niyan, normal lang na ibig sabihin advance ka sa kanila. Kasi ang hirap ang haba ng memorize mo plus intindihin mo. Kabisado ka yan kasi yung mga tauhan ko hindi nila kabisado yan. Hindi nila binabasa nila yan pero hindi nila naintindihan yan. Code of Ethics, Code of Conduct, ang palagi lang minimorize, 11 general orders, minimorize, hindi pa iniintindi yung iba, okay? So may mga video na rin tayo nauna dyan, guys, baka gusto nyong malaman, na video tayo, dalawin lang ninyo dun sa may security guard matters. Okay, so tuloy tayo dun tayo sa tinatawag na number 7 na Code of Ethics, number 7. Okay? He shall wear his uniform badge, patches and insignia as symbol of public, trustworthy security guard and private detective. Ano ba itong mga to? Kaya nga ang gwardiya guys, kailangan ang uniform niya ay proper. Proper uniform ka. Pag nag-duty ka guys, hindi ka pwedeng tumayo sa harap ng establishment na hindi naka-plancha yung inyong uniforme. Hindi naka-proper nakalagay yung pangalan mo, agency mo, mga padpaw mo rito. Kadalasan may iba pa dyan na special patches dito nakalagay. At maayos ang kulay, hindi faded yan. Walang faded na mga kulay. Kasi guys, kung makita mo yung guardian ganun, plansado yung uniforme, maayos yung buhok. Huwag ganito model yung buhok na to Kasi bakit? Kuha na nga ako retired na nga, di ba? Sa ibang topic naman yan, yung ganong. So ngayon, dito tayo.
Ikaw, sige, subukan mo. Ako nga, pag dumadaan ako sa mga establishment, dati akong security officer, di ba? Pag dumadaan ako, pag may nakita akong gwardiya na lousy mag-uniforme, medyo napapailing na lang ako. Kasi bakit? Nakikita sila ng ibang tao, lalo ng mga bata, nadadama yung mga security guard na nagbibigay ng tinatawag na yung para maangat natin ang tingin ng tao sa atin. Alam naman natin na ang mga gwardiya ay mababa ang tingin dahil sa status ng employment natin, tayo ay agency lang. Dagdagdagan mo pa ng uniforme natin na wala sa ayos. Di ba? Ikaw, sige. Kaya nga nakalagay dito, in public, trustworthy. Di ba? Kung makita mo yung gwardiya na maayos ang tayo, hindi ka mga ngambang magtanong at maniwala sa sinabi niya. Pero kung may gwardyang nakaltayo dyan, yung buhok ay mahaba ang mga bigote, at yung mga damit ay wala sa ayos. O, di ba? Ako kasi, minsan, naging officer ako ng bangko sa Maine, doon sa Malate. So, bumiyahe kami ng Mindanao. Basta Mindanao, bandang Mindanao kami. Nag-pan transfer kami. Nag-aeroplano kami ba? Galing Maynila, aeroplano kayo, parang jet plane ba? Ayan. So, pagdating ko sa Mindanao, may nadaanan akong mga gwardiya doon. Hindi nila alam na ako kasi, officer ako, kinuha ko lang, experience ko lang, kung paano mag-transpan kami doon sa Mindanao. So, ako sumama. Nakita ko yung mga gwardiya doon, yung mga patsis nila, ay mga tinatawag na faded na. Ang buhok nila ay hindi nakapaggupit ng maayos. At may mga ganito pa. At yung iba na kanon. Hindi ko alam kung bandang Mindanao ay inaalaw nila yung mga bigote kasi nga sa religion aspect siguro. Pero ako nakita ko, mga sapatos, hindi proper, rubber shoes na kulay itim. Hindi yan proper na sapatos, guys. Ako nakita ko, pantalon na faded, hindi na blue, parang faded na siya. So, hindi, kaya sasabi ko na nakuhan ko lang, hindi ko naman minaliit kasi nasa Mindanao sila. All over Manila, Pilipinas, standard tayong lahat mga security guard. Kahit ma-assign ka doon sa sulok-sulukan ng isla at kung security guard ka doon, huwag mong pabayaan sarili mo na hindi maisuot ang proper uniform. Kasi nasa code of ethics natin yan. Okay? Kasi dinadamay mo ang ibang tinatawag na security guard na nagsikap na mabigyan ng karangalan at paggalang ang ating trabaho. Di ba? Kaya nga naiinis din ako sa mga agency na wala sa ayos ba, pero napapayagan mag-operate. Di ba? Kasi nga, alam mo, yung mga agency wala sa ayos din, mga tika-tikang agency, basta na lang may taong makalagay dyan, okay na. Kaya nadadamay tayo mga security guard na first class security guard. Okay? So I hope naintindihan nyo yung Code of Ethics number 7, guys. Ha? Huwag tayo basta-basta magsuot ng uniform nang hindi naman tayo nakaayos. Di ba? Para tayong kengkoy na hindi maintindihan. Yung damit na suot ka ng suot na ang laki ng uniforme mo, hindi mo man na mapaayos. Halatang hiniram mo lang. Para kang kuwan di ba? Marami ako nakita ng uniforme ng gwardiya diyan na ang laki-laki sa kanila. Di ba? Nagmumukha silang kuwan Huwag ayusin yung uniforme nyo. At saka yung tinatawag na magplansa kayo. At isa pa, yung mga nangangamoy na uniforme. Yung mga guilty dyan, mag-comment. May mga uniforme ng gwardiya na tatlo, 4 na araw, pagkasuot, isasabit lang sa may tinatawag na mga namin, sa mga barracks namin. 4 na araw, isusuot ulit. Siguro, kung nagtitipid ng sabon at saka oras sa paglalaba, pwede na yung pangalawang araw, medyo okay pa yung amoy. Pero yung 3, 4, putak, umuusok na tayo dyan, ha? So, huwag niyo pabayaan. Haluan pa ng pabango. Pawis, haluan pabango. Di parang nang halo-halo na hindi mo maintindihan. Okay. Okay, number 8 tayo. He shall keep allegiance first to the government, to the agency where he is
employed, and the establishment, he is assigned to serve with loyalty and utmost dedication. Okay. Anong ibig sabihin nito? Ang iyong kuan, ang ating pag nagjo-duty tayo guys, ang ating tinatawag na yung ating panig bilang panig natin per sa government. Di ba? Ang mga agency, kaya nga ang mga agency na kinukuha sila ng sosya. Tinatawag sila ng ginagabayan, sila yung pinaka-boss ng mga agency ang sosya. Kasi sila yung tinatawag na yung nagmamanage sa mga agency sa Pilipinas. So, natural, kung ano yung rulings ng government, isundin natin yon. Okay? So, doon tayo nakapanig. First, di ba? First to the government and to the agency where he is employed. Ang liwanag niyan, guys, hindi kayo hindi kayo employee ng company pinagjujutihan nyo. Maliwanag, to the agency where he is employed. So, ang employer natin ay agency, hindi yung establishment na ating pinagjujutihan. And to the establishment, he is assigned to serve with loyalty. Okay. So, yun. Alam na natin na saan natin ibibigay ang ating dedication. Sa trabaho, loyalty natin. Una-una siyempre sa government. Kung ang agency nyo ay hindi sumusunod sa government rulings, kuy daw kayo. Pina-duty kang pinahawak ka ng baril na wala silang lisensyang binigay sa'yo. Anong kuan mo? Di ba? Anong pinapahama ka ng agency mo? Kasi ang required nila ay, di ba? Kaya nga kuan gawin kang private army ng mga agency. Di ba? Utusan ka ng mga unlawful na gawain. Papayag ka? Hindi, di ba? Kasi nga, first sa agency, as a government, rulings tayo. Okay? So, ganun pa rin, loyalty talaga. Utmost dedication. Di ba? Kumbaga, yung sukdulan mong pagbigay ng yung dedikasyon sa iyong trabaho. So, alam na natin guys na government, agency, at establishment, yan yung tinatawag na diyan tayo magpapalo. Okay? So, kunwari, ang establishment, nakita mo na, ipalagay na lang natin nagsishipment sila ng mga bawal na shipments. Nakita mo, anong gagawin mo? Di ba? Kung ako yan, alis ako. Sir, hindi ko may illegal po silang ginagawa. Isumbong natin sa agency. Huwag agad sa pulis. Ngayon, kung ang agency, pabayaan mo na lang, diskarte nila yan ay pinahamak ka ng agency mo. May illegal na ginagawa Sir, ano ba to sir? Parang may hindi maganda yung kuwan na sir kasi bakit? Government nga muna Government, di ba? Government muna tayo. Bawal sa government, natural, bawal dun sa agency, at bawal sa establishment. Nasa establishment ka, nagjo-duty. Nakita mo lang na may ginagawa yung kumpanyang hindi tama. At nasagasaan yung pwesto mo. Anong nasagasaan? Ikaw yung natapat dun sa pwesto mo na wag mo ikuan yan papayag ka ba? Sumbong mo sa agency. Pag sinabi ng agency, guys, I hope na maliwanag tayo guys dito. Kung mag-interview kayo at tinatanong kayo, ang mga interviewer hindi agad-agad hindi sila palagi nagtatanong sa code of ethics. Pero bakit natin dapat malaman to bilang security guard? Para alam natin kung ano yung dapat gawin natin at hindi. No? Kasi baka sabihin ng ibang gwardiya, tulad ako, nangyari sa akin yan. Ang patches ko dati, ay yung badge ko dati,
nililinis pala yan. Nililinis pala yan. So, pag nililinis yan, hindi ko alam na lilinisin pala yan. Hindi ko alam yun kasi nga, nabigyan ako ng lisensya dati dahil ROTC graduate ako eh. So, hindi ko alam anong panglinis ng badge natin. Yung badge natin na yung kulay dito na sa kwan. Metal polish pa lang nililinis niyan. Hindi ko alam yun. Dati. At yung mga buhok, yung mga sombrero natin, metal polish pa lang nililinis niyan. Ang sa akin, sinabon ko. Tanga-tanga nga, galing Bohol eh. Galing Bisaya eh. Sinabon ko. Tapos, sinita ako ng inspector namin, ba't di mo nililinis yung, sir, nilinis mo na to sir. 2 araw, oras ko ngang binerasan to sir. Hindi pala yun. Yan tinatawag na katangahan, di ba? So, naging tanga ako dati. At, yung mga uniforme, hindi pala pwedeng isa lang. Tapos lalaban mo ulit, tapos isa lang. Hindi, 3, 4 kung hanggat maaari. Okay? So alam na natin guys kung paano natin ipaliwanag ang ating sarili. Ang Code of Ethics number 6, 7, 8 sa mga interviewer at sa sarili mo na rin na alam, naintindihan mo kung ano ibig sabihin ng mga yan. Okay? So, I hope guys kung naliwanagan kayo, makahingi ng like. Kung nalabuan, naguluhan kayo, pwede nyo i-dislike yung video guys. At kung silent viewers kayo, hindi pa kayo nag-subscribe, pwede makahingi ng pabor na pindutin yung subscribe button dyan at idamay nyo na yung notification bell. Marami tayong pang mga pag-uusapang video sa darating na mga araw. Sa ngayon guys, thank you for watching guys. Bye-bye. See you next video guys. Bye-bye.